Ano nga ba ang pakiramdam ng matulog ng malapit sa ilalim ng tulay? Nasumukan mo na ba? Tara, samahan ako sa adventure na ito. Mag-raw camping at magluto ng kakaibang recipe. Ito ang kwento ng aking solo moto camping. Kita niyo sa taas. Yan o. Kitang-kita yung moon. Welcome mga kaibigan sa isa na namang moto camping adventure. Samahan nyo ako sa biyaheng ito at samahan nyo ako sa ating adventure this day. Sa akin mga kaibigan ay binabaybay natin itong Majilas Trail. Noong wala pa ang TPLX, kilalang kilala itong Majilas Trail. Dito dumaraan yung mga umakyat ng Baguio kapag umiiwas sa traffic dyan sa bandang Urdaneta, Villasis. Ayan, itong Majilas Trail ang gamit na gamit. Mula Rosales, papunta ko rito sa Santa Maria. Lusot ko ito ng Binalonan, then paakyat ng MacArthur Highway, papunta ko ng Baguio. Siya nga pala, sa bandang kaliwa na bahagi ng ating daan ay matatanaw natin riyan ang Agno River. At sa bandang kanan naman, nandyan naman ang bayan ng Santa Maria. Bago tayo abutan ng kadiliman mga kaibigan at maabutan pa natin ng sunset, dito tayo maghahanap ng raw spot sa Agno River mismo, sa ilalim ng San Narciso or Narciso Ramos Bridge. Konti lang naman ang trail dito, hindi naman siya ganun kahirap dahil kung bako-bako man ang daan, at least kapatagan naman tayo, wala tayo sa kabundukan. Tayo maghahanap ng raw spot, mag-i-spot tayo dito sa ilalim ng tulay. Wow, ito yung babanatan natin, oh. Parang sand dunes, try natin. Wow, mga kaibigan, dito tayo dadaan sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng puting ilaw, sa ilalim ng tulay. Wow, hindi dito kakaiba yung feeling pag dadaan dito sa ilalim ng tulay. Ang bibigat ng masakyan na nandyan. So ayun na mga kaibigan, nandito na tayo sa ilog. So chinek ko kung pwede ba nating pagliguan to bukas, kaya nandito tayo. Kaso ganyan naman, malabo na mga kaibigan, malabo at saka mahirap na, delikado kasi. Hindi rin tayo magpupwesto dito dahil alam nyo man itong San Roque Dam at saka ilang dam yung mga pinanggalingan ng ilog na ito, Benga Dam, ang Buklaw Dam, saka ang layo pa ng pinanggalingan yan. Bigla-bigla lang tumataas ito, so delikado pag nagstay tayo rito. Gusto ko lang ma-feel ninyo mga kaibigan kung anong pakiramdam na nandito sa ilalim ng tulay. Itong tulay na ito mga kaibigan, ang pinakamahabang tulay sa buong Region 1. Ang pangalan nito ay Narciso Ramos Bridge. At ang haba nito ay 1.4 kilometers. Ayan. Ayan siya mga kaibigan, no? Wow, so nice. Yung sunset, nabutan pa natin. So babalik tayo. Hindi tayo magpupwesto dito. Chinek ko lang yung ilog para kung pwede ba siyang pagliguan bukas. So hindi, negative tayo. Saka wala akong gano'ng tiwala sa ilog na ito eh. Siya nga pala mga kaibigan, ang video na ito ay hatid sa inyo ng Isotech General Merchandise. Isa na siya sa ating sponsor para tayo makapagpatuloy ng ating moto camping adventures. At mga kaibigan, kung nais nyo po na mag-purchase o naghahanap kayo ng medical equipment, legit na seller at legit supplier or even after sales
marketing services ay legit na legit ang kanilang service. So kung nais nyo pong mag-purchase ay kontakin nyo lang po si Ma'am May Kasupang. Siya po ang manager ng Isotech General Merchandise. Napakasarap ng hangin. Napaka-natural lang datingan mga kaibigan. Kahit na gilid lang tayo ng tulay at ang daming dumadaang sasakyan sa tulay, ay goods na goods pa rin. Namiss kong mag-camping talaga mga kaibigan. Welcome back. Tagal nating hindi nakapaggamit ng action camera at mamaya ipapakilala at ipapaalam ko sa inyo kung ano yung gamit nating action camera. Good thing kasi meron na tayong panggatong. Yan. Marami na yan mga kaibigan. Magamit natin sa pagsaing at iba pang magagawin natin dito mismo sa ating location. Dala ko ulit itong ating legendary na lagari at ang ating itak. Problema lang natin pagka ganitong nasa open area tayo ay medyo mahangin. Pero madali lang yan. Hindi naman talaga mahangin ang panahon ngayon, kaso may kunting hangin-hangin lang na minsan nakaka-distract sa ating pag-narrate dahil nga wala pa tayong gamit na noise reduction dito sa ating camera na gamit ngayon. Siya nga pala, hindi na tayo magagamit ng tarp ngayon. Tent lang mismo, tapos pagka mahamog lang mamayang madaling araw, or siguro naman kahit naman mahamog, okay lang kasi mahangin naman. Kaya hindi muna natin gamitin yung tarp, diretsong tent lang tayo. Gandang sibakin talaga pag maayos yung pagkakaputo. Sigurado naman hindi tayo mahirapan ito ngayon na mag sisiga dito dahil napaka tuyo nitong gamit nating kahoy ngayon. Namiss ko to mga kaibigan na talagang pure na raw with raw spot again. Nostalgic na naman. Hindi tayo mag-aalala na gumamit ng ilaw ngayon dahil meron naman tayong power station na dala, at pakilala ko rin sa inyo yung power station na gamit natin ngayon. Sarap pakinggan. Natural sound. Inuna ko na mag sibak ng kahoy, mag prepare ng masaingan kasi madali lang naman mag set up ng tent. Kaya unahin lang natin yung kahoy. Sarap din mag-camping ng ganito, no? Solo camping tapos di maulan. Ayoko naman mag-stay doon sa ilalim ng tulay dahil nakakatakot eh. At saka ayokong mas malapit sa tulay. Gusto ko dito mas malayo para goods yung feels. Hindi ka matatakot.
na may malaglag na sasakyan, kaya lumayo tayo. Sabagay maganda naman dito sa location natin ngayon. Nagbago isip ko mga kaibigan. So ang gagawin natin ay i-prepare lang muna natin ang ating tent. Ito yung tent natin, pangalawang beses natin gamitin. Yung parang umbrella na tent. Shout out kay Sir Mark ng General Trias Cavite. At siya ang nagbigay nitong ating gamit na magandang tent. Napakadali niya lang i-set up. Imbes na pang talokbong natin ito mamaya sa hamog, ay gagamitin na lang natin dito. Pangsapin natin para hindi natin gaanong ramdam yung mga bato. Yun o. Medyo hirap lang tayo kasi baguhan lang tayo, newbie lang tayo sa tent na ito eh. Pangalawang beses ko pa lang siyang gagamitin. Siyempre, karga na natin yung mga gamit natin sa loob. Para pag humangin eh, hindi lilipad yung ating tent. Doon sana yung magiging saingan natin. Pero dito na lang. Dahil dito yung pinto ng ating tent. Ganyan naman eh, variable naman eh lahat ng bagay, no? Changeable. Pati pag-iisip natin eh, it varies. Dahil mahangin, gagawa tayo ng saingan at paliligiran natin ng mga bato, kagaya nung ginawa natin nung nakaraan dun sa malapit din sa tulay, dun sa San Nicolas. Gagawa tayo ng parang Dakota. Parang lang, no? Hindi siya actually Dakota kasi hindi tayo magbubutas eh. Paliligiran lang natin ng mga bato. Set up lang natin itong table para maganda yung pag gagalawan natin. Habang dinadamdam natin ang katahimikan ng kapaligiran, tayo ay magsiga ng ating mapagsasaingan. Bushcraft na bushcraft ang datingan mga kaibigan. How I miss this. We are still staying raw. Marami din naman kasi tayong viewers na gusto na maging raw tayo lagi. At ito rin naman ang gusto ko. Hindi, tuloy-tuloy na natin. Salamat pala sa mga nag-abang dun sa ating live. Nanood si Crafty Adventures na lagi nagtatanong kung kumusta yung drone natin.
Sa intro pa lang ng video na ito, nakita nyo na may drone shots ulit tayo. So kung hindi nyo na itanong mga kaibigan, ako po ang mismo ang umayos ng ating drone. Yung drone natin na nag-swimming, dahil summer na siya. Hindi, sa totoo lang, hindi ko napansin kasi yung wire sa niliparan natin sa ibabaw ng hanging bridge. At wire pala yun ng internet papunta dun sa kabilang community. Ayun, nadali niya yung wire, bagsak sa tubig. Ang tagal ko pang hinanap kasi buti na lang hindi na anod, malakas yung pressure ng tubig sa baba eh. At nung nakita ko, di ko na kasi binidyohan yun, naka on pa, naka red light yung drone mismo. Ang galing ng drone. Ang ginawa ko, tinanggalan ko ng baterya, saka ko inuwi at pinatuyo. At kinahapunan mga kaibigan, nung galing natin sa vlog, nung last na lang na vlog natin, kasi yung pinaka last natin is yung nag review tayo, pero prior that meron tayong upload sa biyahe natin mismo nung araw na yun. Pagka uwi ko pinlower ko siya, tapos nagtangka ako na i-on after nung matuyo. Pag on ko, nag-on, sabi ko, pero bali na yung mga niya, flex niya sa loob ng drone. Nung nag-on, ayun na, lumakas ng loob ko mga kaibigan. Inorderan ko siya ng flex, then after a week dumating yung flex. Nakwento ko rin doon sa mismong live. Naka-live ako nung ginagawa ko yun mga kaibigan, hanggang sa mag-on. Hanggang sa mag-on yun, naka-live ako. Kaya yung mga tumutok nun, nasaksihan nila yung pag-on nun. At yan na nga, nagamit na nga natin yung drone. Malakas loob ko na maggagalaw ng bubutingting dahil may experience naman ako sa mga pag-aayos din kasi. Saka isa pa, nag-on kasi. Nung lamang ko at nag-on, di ako na mismo nagpalit. Tapos nanood din ako ng mga tutorial sa YouTube kung paano baklasin. Dali lang naman sundan. Saka na rin yun win-win situation na lang din. Sabi ko, sira kung sira, kung under pa di good. At yun, umandar, ginamit na nga natin. Naka drone shots pa rin tayo. Lakas ng apoy. Ganda ng ginawa natin. Ganda ng ginawa natin, kaso laki ng butas. Ayan na naman ang hangin, kaya didiskartehan natin. Hangin, didiskartehan natin. Ay, laglag ka na naman. Ulit mo. Gusto mong maggatong ng bato ha. Ang ating uulamin pala mga kaibigan ay exotic mushroom mga kapatid. Gigisahin natin yung mushroom kasi na-miss ko yung lasa ng mushroom na lasang karne. Binili ko binili ni Mrs. sa PSU. Ito yung sangkala natin. Ito siya mga kaibigan. Haluan natin ng malunggay. At ito na siya, ang ating mushroom. Legit na mushroom yan. Ito siya lasang karne ito I mean,
yung pakiramdam pag ninunguya mo para kang kumakain ng karne. Gisahin lang natin to, lagyan natin ng malunggay, lasahan natin ng pampalasa din. Good to go, exotic, masustansya. May mga pagkakataon talaga or almost sa mga vlogs natin ay medyo nagsusulo na tayo mga kaibigan, no? Kasi yung schedule ko ay hindi na masyadong magtugma sa mga kasama, kaya minsan nakakapag solo talaga tayo. Yung araw na free ako ay hindi rin naman pwede yung mga kaibigan natin, kaya kailangan na magsulo. May kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanya kaming schedule, kaya no choice tayo kundi solo. Ngayon naman pag free sila ay hindi rin naman ako available sometimes, lalo ngayon magbabakasyon na, medyo busy na ang mga teachers. Hindi ko nagaanong hugasan. Pag-iwalayin ko lang, hugas ng konti, isahin ko lang to, lagyan lang ng malunggay. Hindi ko alam kung saan nila pinapatubo ito, mukhang sa yata, dahon ng saging, tapos kinukulog sa loob ng kwarto para kapag ganito buhay ng mushroom. Hindi ko alam kung ano yung tawag ng specific na tawag nitong mushroom na ito. Kung alam nyo mga kaibigan, comment down. Okay ba yung quality ng video natin ngayon mga kaibigan, gamit ang bago nating camera? Kung okay lang ay mag comment kayo sa mismong part na ito. Di ba may oras dyan, minutes, i-click nyo yun, tapos comment kayo kung okay lang. Ang bilis kumulo nitong ating sinaing, oh. Susunugan pa yata tayo. Lakas ng apoy, init pa. Nagsisi ako dapat pala bago ko dinala ito hinugasan ko na sa bahay. Bagay, okay lang yan, isa-isahin lang natin. Tanggal lang yung mga iilang mga dumi. Shoutout pala kay sir na galing sa sa Melbourne yun Hindi ko na maalala, pasensya na kay sir. Nanood doon sa live natin, solid na tinutukan tayo, binantayan tayo dun sa drone na ginawa ko. Lalo si Kafty Adventures, shoutout sa iyo kaibigan. Talagang inabangan niya concerned siya sa ating ginagawa. At sa iba pa na mga kaibigan na tumutok sa atin during that time. At sa mga nagpaabot ng kanilang suporta at tulong, no? Hindi naman natin kailangan na mag-ask ng help sa inyo kasi viewers lang kayo mga kaibigan. Gampanan nyo lang yung tungkulin ninyo na manood. Pero may mga nagpaabot pa rin, no? At nalungkot dun sa nangyari dun sa drone natin. Pero at saka sa camera natin, siraan tayo ng GoPro 11 pero ako din ang nag-ayos dun mga kaibigan. Binuksan ko rin, tapos saka ko kinakalikot. Kaya nagagamit ngayon at binigay ko na kay Melvin para pakinabangan niya. Kay Vin Motor, abangan nyo na lang dun sa kanyang video, mapapanood nyo yung quality ng video niya. Yun yung dati kong camera mga kaibigan.
charging yung mga gadgets natin gamit ito, ang ating napakaliit pero powerful. Nakilang oras na tayo dito pero 94% pa rin ang natitira. Napakakunat, solid ang moto camping. Sana po ay hindi pa rin ho kayo bibitaw ng mga kaibigan. Meron kasi mga lumalapit din sa atin ng mga sponsors. At kung pansin nyo minsan na nagre-review tayo ng mga product at nag-i-integrate ako ng mga product minsan dahil nga may sponsors, at tinanggap ko naman mga kaibigan. Siya ring pandagdag na rin, no, ng mga ginagastos natin, ginagamit natin sa mga lakad natin sa camping. Kaya sana po ay hayaan nyo ako na tumanggap ng mga sponsors dito sa ating moto camping stories, moto camping adventures. At huwag kayong mag-alala, still ang kwento pa rin natin ang hari ng ating mga videos. At integration lang yan, no? At tulong nyo na rin yun sa akin mga kaibigan. Yun lang ang hiling ko naman po sa inyo. Sana po ay andyan pa rin kayo. Huwag kayong mag-alala, authentic pa rin tayo. Hindi tayo magkukunwari dito sa mga pinaggagawa natin for the sake of yung mga bagay na yan. Kasi ganito na tayo before tayo nilapitan ng mga sponsors. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, kasi ganito na yung ginagawa natin kahit nung tayo nag-umpisa. Kahit balikan nyo yung mga camping videos natin, ay si Eli Motor ay ganito talaga ang ginagawa. At nagpapasalamat na lang din ako kasi nga may mga lumalapit sa atin at meron ding patuloy talaga na nagsusuporta at nag-extend ng kanilang mga ways of supporting. Napakasarap sa pakiramdam. At kayo din, nakikinabang din naman mga viewers sa mga bagay na yan, in the sense na napapanood nyo ako, masaya at ginagawa ng maayos itong ating solo moto camping adventures. Parang ang sarap maghiwa nitong magpunit nitong mushroom. Ang dali-dali niyang punitin. Ayan. Tingnan natin mamaya kung anong magiging kainat na nitong gagawin nating ulam ngayon mga kaibigan. So, gigisahin na natin to. Check natin tong ating sinaing. Yung okay. Amoy hindi sunog. Goods. Lagyan na natin dyan at tayo ay magigisa na. Ang ating gamit na anong tawag nito? Nature hike na condiments bag. Dito yung mga lagayan natin ng condiments at mga pampalasa. Oil. Kailangan natin ng oil. Shoutout pala sa nagbigay, Sir Adrian Kasupang. Natin ng oil. Tayo ay magigisa. Nagsisi ako kasi konti lang yung dala kong tubig. Sayang. Hindi tayo makagamit masyado ng tubig. Ayoko namang kumuha ng tubig dyan sa ilog. No tiwala. Sarap ng tunog boy. Oh wow. Sakit. Aray ko. Grabe ka naman, mapanakit ka naman. Ayan mga kaibigan, habang tayo ay nagluluto, kita niyo na sa taas, yan kitang kita yung moon. Ang galing din itong gamit nating camera legit kitang kita niya. Dati pag shot ako ng moon, hindi niya kita nung dati natin gamit na camera. So ngayon kitang kita. Pakilala ko sa inyo itong camera na gamit natin bukas umaga. Yan ang liwanag ng moon. Solid. Pati mukha ko kitang kita pa rin. Grabe, ang galing talaga. Suggested by Direct Gino. Shout out sa iyo bro.
Thank you sa suggestion mo na ito yung gagamitin natin o i-purchase natin camera. Ayan na. Lagyan na natin to. So ayan. Ang lalaki at sa atin. Ang dami ah. Habang hindi pa nakakulo mga kaibigan ay lagyan na natin ng malunggay. Hinugasan ko itong malunggay bago ko nilagay sa lagayan, kaya walang problema. Ayan, I am pretty sure na pwede na itong ating ulam. Sarap. Merong American frog. Let's go. Let's eat. Shoutout pala mga kaibigan kay YT Sir. YT Sir. Yan. And siya. Shoutout sa iyo kaibigan. Laging nanonood sa atin. Maganda daw yung vlog natin. Thank you sa appreciation ng mga viewers natin. Dahil solo nga lang naman tayo, eh, masaya pa rin. Actually loner naman talaga ako eh. Mahilig naman talaga akong mag solo. Adaptive naman tayo. Pwede tayong mag solo, pwede rin tayong may kasama. Ayan. Yan kasi ang gusto ko eh, yung tipong wala kang makitang tao para walang maalarma na bakit uy nandiyan ka. Init. Sarap ng sabaw. Parang makunat eh. Parang ang karne yung texture niya pagka inuya mo siya. May mga rason pala ako mga kaibigan kung bakit laging dito sa malalapit lang yung moto camping natin. Kasi dito lang sa area ko, malapit sa area ko mga kaibigan, napakaraming raw spot akong nai-spotan. Pero sa mga iba, maaaring hindi raw spot para sa kanila. Sa akin kasi, madali ako makatukoy ng raw spot. Nasanay na rin kasi talaga ako. Dahil nga taong bundok tayo. Dito lang naman ako actually sa Pangasinan naging sa mga city, nababad sa mga bayan-bayan. Pero nung ako ay kabataan ko, binatilyo sa Bohol kasi ako lumaki. Talaga mga gubat, bundok ay sanay kami dahil nga doon kami nakatira noong araw. Kung alam nyo yung Mayanahag na Bohol,
Mayana, doon yung highest peak of Bohol. Parang Baguio City yan ng Bohol eh. Pag umakyat kayo dyan, paliko-liko. Alam yan ang mga taga Bohol. Doon ako lumaki. Doon ako nasanay. Alam mo yung manguha kayo ng kape, akit ka ng kape, mag-harvest ka ng kape, akit ng niyog, harvest ng niyog. Maaga kasi ako nababad sa trabaho. At mas pinili ko na magtrabaho sa mga bukid-bukid kaysa sa mag-aral. Kaya nag-aral ako noon ng high school at the age of 18. Gawin ako tanda mag-aral ng first year high school. Hanggang sa tuloy-tuloy na yun, na-inspired ako. Nakatapos. So dito pa lang, madali kong ma-check kung raw spot ba yung pupuntahan ko. At yun ang hilig ko kasi walang bayad. Walang magbabawal sa'yo. Yung nga lang, yung mga ibang viewers natin, maraming nasasabi, sila yung nagbabawal. For safety din naman kasi, no? May kanya-kanya naman tayong instinct para ma-determine yan eh. Okay mga kaibigan, pahinga na tayo. Maaga pa pero gusto ko nang matulog kasi syempre kahit nasa camping tayo, priority ko pa rin ang makapagpahinga sa ganito katahimik. At bukas puro tunog na naman ang ibon ng madaling araw, sigurado ito. So good night for now, bukas na lang tayo ulit. Kita-kita. Shoutout pala bago ako matulog, shoutout kay Joel Damaso, kasama ang kanyang pamilya. Siya daw ay nanonood. Salamat po. At ganoon din naman kay Sweet Kamote at saka The Lost Traveler at sa iba pang mga kaibigan natin, mga members din sa ating YouTube channel. Salamat sa inyo dahil kahit di kayo nasa shoutout, di kayo nami-mention, nandiyan kayo lagi ang inyong suporta. Good night mga kapatid. See you on the next morning. May God take care of us. Grabe. Ang sarap ng tulog ko mga kaibigan. Maaga rin tayo nagising dahil sa ingay ng mga ibon. Good morning pala. Wala rito sa ilalim ng bridge dito sa pagitan ng Santa Maria at Asingan, Pangasinan. Napakasolid ng raw spot natin dahil tahimik at walang katao-tao. Yan naman ang gusto natin eh, walang katao-tao. Ready na tayo ng ating makape. Init ko lang yung pagkain, din kain na tayo. Grabe ang ganda pagmasdan niya, no? Diyan sisikat ang araw. Ayan, no? Meron na siyang mga lights na sumisilip. Napakaaga pa naman kasi. Sisindi lang tayo nitong ating pagsasalangan ng ating mainit na tubig. Ang gamit natin nga camera ngayon ay ang cellphone dahil pag daylight gusto kong gamitin itong cellphone. At mamaya unti ipakilala ko sa inyo ang ating camera na ginagamit since kagabi at kung sino yung mga naging instrumento para magkaroon tayo niyan. Nangingitim na yung kamay ko eh. Puro
Itim kasi yung paligid ng bato. Sa mga nagtatanong pala mga kaibigan, kung di ba tayo natatakot sa mga ganitong solo moto camping at raw spot pa. Kasi iba kasi pag raw spot walang gwardya, walang nagbabantay sa'yo. Sa camping area lahat pwedeng mangyari, no? Pwede kang nakawan, pwede kang lukuhin. Ganun ang mga possible na mangyayari sa moto camping kapag raw spot tapos di ka pa kilala sa lugar. May mga napanood akong mga nagro-raw camping mga ganun yung mga naranasan. Kumbaga nahaharas sila ng mga lokal minsan kasi kailangan ng coordination din yan ng lokal Pag may nakita ako as much as possible mga lokal, kinakausap ko kaagad dyan, tapos usap-usap, makipagkaibigan. Ganon. Pag nakuha mo na yung pagiging palakaibigan sa kanila, tapos paalam mo lang, sabihin mo lang dito ako ngayon sa area na to, dito ako matutulog, dito ako mag-stay. Ganon. Tapos yun na, kasunod na alam na nila, at least alaman lang ng lokal, mabasbasan. At doon pagka nagawa ko yun, confident na ako dyan kahit pabalik-balik na ako sa area. Yan na mga kaibigan, legit na yung kaliwanagan sa paligid natin. Masyado lang highlighted yung area na yan, pero maliwanag na ho. Ganyan lang natin. Yan yung tunay na sitwasyon. Kailangan din nating ilap minsan. Ang gamit ko pala ngayon na camera ay itong cellphone na patapon ito na iPhone 6. Ayan siya, maliwanag na yung location natin. Magkakape na tayo. Initin lang natin tong kanin saglit, tapos yung takip niyan, yan yung ating pag iinitan ng tubig. At gamit pala natin itong kape na bigay ni Sir Eliazar. Marami ito, 20 ito na piraso, so hindi pa natin nauubos. Tapos may mga kape pa tayo na binigay din ni Ma'am May ng Laguna. Tapos yung ulam natin, initin na rin natin yan. Maaga tayo makakauwi. Ang habol ko naman dito mga kaibigan ay yung ma-feel ulit na matulog around with different sounds kapag nagising ka or pag nag-stay ka ng gabi. Yan dumadami yung mga maiingay na ibon. Yan yung namimiss ko kasi pag ganitong aurahan yung sa ilog. Grabe, ang bilis ng pagliwanag mga kaibigan. Open area kasi tayo, open space. Init lang ako ng tubig pang kape natin. Grabe, napaka-limited lang ng tubig ko ngayon. Sobra. Matatapon pa. Ganda ng mga napulot nating kahoy. Ito yung tuyo. Dala-dala ko itong ring light natin dahil may power station naman tayo. Malaking tulong din ito para sa liwanag. Grabe, maiingay palang mga sasakyan dito pagka ganitong rush hour na umaga, no? Papasok sa trabaho, kaya ang bibilis ng takbo ng mga motor, sasakyan, kaya naglilikha ng ingay. Kumulo na itong ating tubig mga kaibigan, kaya timplahan na natin ito ng kape. Dito ka na lang muna at makapag timpla. Ay, tatapon pa nga. Ito na yung kape natin.
Mga kaibigan, ako pala ay mayroong dalang tinapay. Pandesal ito. Nanigas na to kasi kahapon pa to ng umaga eh. Yes na yan, palamigin lang natin ito. Para may pangkapi na natin. Mga kaibigan, nais ko palang ipakilala sa inyo ang ating gamit na bagong camera. So kung dati naka GoPro Hero 11 tayo at yun ay nasira at muli namang napagana, ay binigay ko na doon kay Vin Motor at salitan sila ni Elms Motor habang hindi pa sila nakakabili din ng sarili ng mga camera. Ang gamit natin ay Action 5 Pro in courtesy of Madam May Kasupang ng Binyan, Laguna. Siya yung isa sa mga nag-sponsors o isa sa mga nag-sponsor ng ating camera, mga kaibigan. Ang laki ng tulong nito. At syempre kay Ma'am May, maraming salamat po sa inyo in courtesy of Ma'am May, or also known as Isotech General Merchandise Medical Equipments Dealer. Ito na ang binili ko kasi suggested din naman ito ni Direct Gino. Thank you sa iyo, brother, sa pag-suggest na mag-Action Pro na tayo kaysa sa mag Hero o GoPro, ano pa mga higher unit. So ito na lang ang kinuha natin at kita nyo naman yung ilan sa mga shots natin sa vlog na ito. Yan yung gamit natin, lalo yung mga shots natin kagabi. Ang gamit natin ay yung Action camera. So thank you sa mga iba din na nagsusuporta sa atin, sa mga watchers, viewers, at lalo yung mga nag-abang sa atin during na time na tayo ay nag-recover nitong ating drone na lumangoy doon sa last na camping natin. At ito yun, mga kaibigan, papakita ko lang sa inyo. Binaklas ko ito eh. Kung nais nyong makita kung paano ko siya binaklas, hindi nga lang detailed kasi malayo sa camera, ay meron tayong live na ginawa last time. So yung flex niyan sa ilalim, yung wire, pinalitan ko, inorderan ko siya. Saka ko siya pinalitan. Nood lang ko ng tutorial para masundan ko lang. At nagawa natin, nag-success tayo. At napalipad din naman natin. At ginagamit na rin natin ulit. So dubli ingat na ako, mga kaibigan. At talagang nakikinig na ako sa instinct. Kapag kinabahan ako, baba na yan kagad. Di kagaya dati na talagang sige-sige lang. So sana ay magpatuloy yan na may apply natin sa ating pagbablog para naman naiingatan natin yung mga gamit na pahiram lang sa atin ng Panginoon. Bagamat darating din naman yung time na talaga masisira din yan, pero at least nagamit mo ng lubusan. Agahan na natin sa pagkain para hindi tayo masyadong mainitan. Mahirap pag-expose ka sa araw kasi kahit na maaga pa. Ito lang ulit yung ating pagkain. Pag-pray naman na tayo. Meron pala ako ekstrang dalang kape. Ayan, yung panibagong binigay sa akin ni Ma'am May. Yung nakaraan kasi green, akala ni Direct Gino nagkakape ako ng Ariel, kulay green kasi. So ngayon blue naman. Nagdadala ako ng extra, mga kaibigan, kasi just in case na merong bisita, merong lokal, ay pinapakape natin. Kasi may mga pagkakataon kasi talaga na kapag may lumapit na lokal, magsita ganon, ino-offer natin kape. That's why may dala tayong mga extra. Kaya lagi ko ini-expect yon pag nasa raw camping ako, kasi ang may offer ko lang talaga kape. Kaya napakarami kong dalang kape, binubulsa ko dyan sa bag natin o kaya sa sako. Abangan nyo pala, mga kaibigan, yung mga magiging biyahe natin ngayong summer. Kasi after ng bakasyon or pag stop ng school year 2024-2025, last day kasi namin April 14. After nyan, mga kaibigan, ay abangan nyo yung mga pagiging biyahe natin.
ko alam kung saan tayo mapapadpad. Mindanao ba, Visayas, or sa parting norte ng Luzon or south. Di ko alam kung saan tayo mapapadpad. Kasi gawain ko naman yan pagpakasyon dati. Kahit nung di pa ako nagpa-vlog ay nagka-travel talaga ako. Mostly sa Bohol. May motor tayo dyan. Siya nga pala mga kaibigan, habang ako'y nag-aayos ng itong tent, na-realize ko bigla. Kaya siguro nasiraan tayo ng mga gamit para makapag-upgrade, no? Tapos may makinabang na iba. Kagaya nun, yung camera natin, binigay ko na lang kay Melvin. So hindi lang, ngayon ko lang naintindihan na kaya siguro nangyayari yung mga nangyari para may gagamitin tapos maging blessing din sa iba. Lahat naman talaga ng bagay na nangyayari ay mayroong dahilan at may purpose at perfect yun. O nga no? EcoFlow mga kaibigan, napakagaan, 3.5 kilograms, tapos napakakunat din. Ayan mga kaibigan, tayo ay pauwi na. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa part na ito ng ating video. And sana ikaw ay nag-enjoy. Kaibigan, kung nakaabot ka sa part na ito ng ating video, maraming salamat sa iyo. At kung nabitin ka pa, abay, napakasulit mo talaga. At kung ano man ang pinagdadaanan mo, sana ay nandiyan ka pa rin, magpatuloy pa rin, at samahan mo pa rin ako sa susunod na video. Bye bye for now. See you on my next video.